at maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Ang sanhi nito ay hindi napapatay ng maayos ng mga bata, o di kaya ay hindi nasusundo sa oras ng paglabas sila sa paaralan. Ang bunga naman ito ay biglang pagkawala ng mga bata, sila ba'y naglako na lang ng parmula at hindi na kailangan. Maiwasan ito sa pamamagitan ng hindi pagsama sa mga kaibigan ng tao at pagiging hindi gusto. Balita ay Pangulong Duterte, ang kanyang dahil pagkulit ay dating Pangulong Duterte. Kamakailan daw po inilabas ang ulat ng magbasa. Hindi nga i-best, basahin mo. Iwasan daw ang pakikipag-usap habang nagsasalita ang guro. Ikatlo. Sige nga, Axel. Yan, makiisa sa mga gawain. Ika-apat. Sige, Peter. Itaas ang kamay kung may nais magtanong o sumagot. Ayan, at ang huli ay makinig ng mabuti sa guro. Tapos po, ng nasyonalismong Pilipino, issue ng sekularisasyon at ang pagbitay sa tatlong paring martir. Ikalawa, natutukoy ng mag-aaral ang mga pangyayari na nag-aambag sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino kabilang ang mga issue ng sekularisasyon at ang pagbitay sa tatlong paring martir. Ikatlo, napapahalagan nyo bilang mag-aaral ang mga issue ng sekularisasyon at ang pagbitay sa tatlong paring martir sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Kaya, makinig sa aral, malipunan, halina't makinig. Tayo lahat mag-aral, mag-aral, mag-aral sa aral, malipunan, halina't mag-aral. Roleta, sakto sa apelido mo, Roleta. Yan, sige. Meron akong mga pintuan dito, mamimili kayo ha, ididikit nyo siya. Tignan natin, sino utang na bunot. Si Angel. Sino si Angel? Punta ka dito, pili ka ng pintuan. At idikit mo siya. Idikit mo muna yung pintuan sa harap. Next, sino kaya? Sabi niyo stop. Stop na. Si Jenny B. Si Jenny B. Yan, pili ka ng pintuan doon. Dikit nyo. Meron ano sa likod yun ha. Dikit pintuan. Alipin mo. Ito. Pili natin yung pangatlo. Si Jaymar. Pili ka ng pintuan. Tapos sa likod ng pintuan nyo is meron daan. Sasagutan mo siya. Ayun ay ang 4-6-1. Sino ang huli? Brick. Si Brick. Sige nga, Brick. Tuloy mo ng huli. Pintuan. Meron lamang kayong 1 minuto para buksan ang nasa lawan ng pintuan nyo. Sasagutin mo siya. Ito ang unang katanungan. Tapos sahawatin nyo ang conversion pilot. Una, Ryzen. Ano ang tanong? Basahin mo nga muna. Sino ang tatlong parang Pilipino na sumisimbolo sa pakikipaglaban sa Kastila. Sino daw ang tatlong paring Pilipino na simbolo ng pakikibangan laban sa mga Kastila? Ito dalawa, sino gusto mong sumagot? Ano ang tawag sa mga kinikilalang leader ng simbahan sa Katoliko? May nais bang magsagot?
bansa. Sige na, Damien. At ang ikalawa, nakabuo ay sina Peter. Sino kasama mo? Si Peter at si Ryzen. Wow! So, hindi pala kayo ang nauna. Pasensya na. Sila, Renalyn. Sila ay si Padre Mariano Gomez at Padre Segurgos at si Padre Sinto Zamora. Eh, tama. Saan sila kilala? Sa tawag na? Gorga. Ano kaya ang naging contribution nila sa ating bansa? Meron bang nakakaalam sa inyo? Ha? Sila ang nagpamulat ng nasyonalismong Pilipino at sila ang nagpakita sa atin na hindi masama na iba na makipaglaban at makipangapa sa iyong galing kalayaan. Eh, bigyan nga natin silang dalawa na okay, ang pangatlong tanong, bakit kaya sila napabilang sa Patos Goal ng nasyonalismong Pilipino? May nakakaalam ba sa inyo ng sagot? Sige nga, Renalyn ulit. Napabilang po sila sa nasyonalismong Pilipino kapag sila ang nagpakulihan. Ang nakikihanda na video presentation sa inyo. Ito ang mga pamantayan sa panonood ng video presentation. Sige nga, sabay-sabay natin basahin ang una. Unawain ang pinahon. Ikalawa. Magdala ng mga impormasyon sa video pinanood. Ikatlo. Umanda sa talakayan. Or talakayan. Handa na ba kayo mga mag-aaral? Opo! Handa na po kami! Okay, papanood na ni teacher sa inyo. Mga parokya. Nagkaroon ng suliranin kung sino ang mga masiwa sa mga parokya ng mga paring distrita. Dahil natanggal ito noong taong 1768. Pinagbintangan ng mga may kapangyarihan ang mga distrita na sinabi na muno sa isang pag-aalsa sa Madrid. Ang Madrid ay matatagpuan sa bansang Spain. Laban sa isang ministro sa pamahalaan at pagtangkang patayin si Haring Carlos III. Nang dahil sa mga pangyayari na ito, umuutos na nakatataas na inuklong ang mga paring sekular sa mga bakanteng parokya. Ngunit, hindi ito Magandang buhay! Ang talakihin natin ngayon ay patungkol sa ang issue ng sekularisasyon at ang paggarote sa gumbursa. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano nga ba ang sekularisasyon. Pag sinabing sekularisasyon, ito daw ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga paring sekular na pamunuan ang simbahan. Noon, panahon ng mga Espanyol, nahati ang pari sa dalawa. Una ay ang paring regular. Ito ang kinabibilangan ng halos lahat ng mga paring or praileng Espanyol. Ito ang mga paring kabilang sa mga ordeng relihiyoso tulad ng mga Agustino, Dominicano, Jesuita at Franciscano. Samantalang ang paring sekular naman, ito ay ang mga paring Pilipino na hindi kabilang sa mga ordeng relihiyoso, na pawang katulong lamang sila ng mga paring regular sa mga parokya.
nagkaroon ng suliranin kung sino ang mangangasiwa sa mga parokya ng mga paring Heswita. Dahil natanggal ito noong taong 1768. Pinagbintangan ng mga may kapangyarihan ang mga Heswita na sinabing namuno sa isang pag-aalsa sa Madrid. Ang Madrid ay matatagpuan sa bansang Spain. Laban sa isang ministro sa pamahalaan at pagtangkang patayin si Haring Carlos III. Nang dahil sa mga pangyayari na ito, iniutos ng nakatataas na iluklok ang mga paring sekular sa mga bakanteng parokya, ngunit tinutulan ito ng mga paring regular noong bumalik ang mga Heswitang taong 1859. Tinaboy na parang wala lang ang mga paring Pilipino at nakaranas sila ng diskriminasyon. Kaya itinatag ang sekularisasyon upang maipaglaban ang mga paring Pilipino. Alam niyo ba mga mag-aaral na ang kilusang sekularisasyon ay itinatag ni Padre Pedro Pelaez upang ipaglaban ang karapatan ng mga paring sekular. Dahil maagang nagtapos ang panunungkulan ni Padre Pelaez dahil namatay ito sa lindol sa Katedral ng Maynila. Kaya naman pinagpatuloy ng Gumbursa ang kampanyang sinimulan ni Padre Pelaez. Ang pag-aalsa sa Cavite noong Enero 20, 1872. Nagkaroon ng isang pag-aalsa sa isang arsenal sa Cavite dahil sa sobrang paniningil ng buwis ng mga empleyado nito. Pinamunuan ito ni Sargento Fernando Lamadrid. Magtungo naman tayo sa ang paggarote sa Gumbursa. Alam nyo ba na sinamantala ng mga Espanyol ang pangyayaring ito upang iligpit ang kanilang mga kaaway? Kaya naidawit nila sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora, o mas kilala bilang Gumbursa. Hinusgahan ang Gumbursa sa korte at kahit walang matibay na ebidensya sa kanila ay nahatulan sila ng kamatayan sa pamamagitan ng paggarote. Samantalang naniwala si Arsobispo Meliton Martinez na walang kasalanan ang tatlo, kaya hindi nila ipinatanggal ang abito ng mga pari nang garotehin nila ito. Noong Pebrero 17, 1872, ginarote ang Gumbursa sa Bagong Bayan, o mas kilala ngayon bilang Rizal Park. Iniutos ng Arsobispo ng Maynila na patunugin ang lahat ng dambana sa simbahan sa bansa natin upang magsimbolo ng pagdadalamhati at pagluluksa. Ganap nang nagalit ang mga Pilipino sa pangyayaring ito, kaya sinimulan nila ang paghingi ng reforma at paglunsad ng revolusyon. Alam niyo rin ba mag-aaral na inialay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang aklat na El Filibusterismo sa tatlong paring martir. Dito na nagtatapos ang ating talakayin. Kaya naman, base sa aking nakalap na impormasyon, bilang Pilipino, mahalin natin ang kasaysayan dahil ito ang ating pinag-ugatan. Bakit nagkaroon ng problema sa mga Sige, bakit kaya nagkaroon ng problema sa mga parokya? Noong 1768. Nagkaroon ito ng problema sa pagkakas. Nagkagulo kung sino ang mamuno ng isang parok sapagkat ang mga Heswita ay napagkagulo. Ang sagawa ng pag-aalsa sa Salamat. Dalawa, ano gawain? Ihahatiin ko kayo sa tatlo. Pangkat-isa, pangkat-dalawa, at pangkat-tatlo. Pero
Pilipino at Musik. Si Mariano Gomez din ay natapos ang kanando at teolohiya sa Universidad ng Santo Tomas at nagimpal sa parokya noong ika-2 ng Hunyo, 1824. Iniligay siya